Sa mundo ng monarkiya at kilalang personalidad, iisang pangalan ang patuloy na kumikislap sa kasaysayan, si Prinsesa Diana. Kilala bilang Princess of Hearts, ang kanyang buhay ay puno ng kwento ng pag-ibig, pagkakawang-gawa at mga pagsubok na humubog sa isang alamat. Ipinanganak sa isang maharlikang pamilya, si Diana Spencer ay naging isang simbolo ng pag-asa, pag-ibig at pagkakaisa sa buong mundo. Sa kabila ng marangyang pamumuhay bilang isang prinsesa, ang kanyang tunay na kwento ay puno ng pagsubok, sakripisyo at isang di matitinag na pangako sa pagtulong sa kapwa. Sa video ito, ating himayin ang bawat pangyayari, ating tuklasin ang bawat motibo, ating alamin ang bawat anggulo, ating kilalanin ang bawat sangkot, ating siyasatin ang bawat pagkatao, at sama-sama nating hukayin ang buong katotohanan sa isang kahindik-hindik na trahedya. Buhay ni Princess Diana, ang paglalakbay ng isang prinsesa. Ipinanganak noong July 1, 1961, si Diana Frances Spencer ay ikatlong anak ng Viscount at Viscountess Althorp. Lumaki siya sa Althorp Estate sa isang malapalasyong tahanan. Bagamat may dugong maharlika, hindi naging perpekto ang kanyang kabataan. Ang hiwalayan ng kanyang mga magulang noong siya'y 7 taong gulang ay nagdulot ng emosyonal na sugat na nagmarka sa kanyang pagkatao. Bilang isang bata, si Diana ay kilala bilang mahiyain ngunit mapagmahal. Mahilig siya sa musika, pagsasayaw at sports, lalo na ang swimming. Nang maghiwalay ang kanyang mga magulang, pinili niyang manatili sa kanyang ama na nagbigay sa kanya ng suporta at pag-aaruga. Matapos ang kanyang pag-aaral sa Switzerland, lumipat si Diana sa London noong 1978. Sa edad na 16, nagtrabaho siya bilang babysitter at guro sa nursery, isang tanda ng kanyang pagmamahal sa mga bata. Wala siyang ideya na sa simpleng buhay na ito ay darating ang isang araw na magbabago ng kanyang kapalaran. Ang buhay may asawa ni Diana at Prince Charles. Noong 1980, unang nagkakilala sina Diana at Charles na 12 years ang tanda sa kanya. Mabilis na napansin ng media ang kanilang relasyon at noong Pebrero 1981, opisyal na inanunsyo ang kanilang engagement. Ang kanilang kasal noong July 29, 1981 sa St. Paul's Cathedral ay tinaguriang kasal ng siglo at pinanood ng mahigit 750 million na tao sa buong mundo. Bagamat tila isang perpektong kwento ng prinsesa at prinsipe, unti-unting lumitaw ang mga bitak sa kanilang relasyon. Si Diana ay nahirapan sa bigat ng mga inaasahan sa kanya bilang isang miyembro ng royal family. Si Diana bilang asawa. Sa loob ng kanilang kasal, si Diana ay nagpakita ng dedikasyon sa kanyang papel bilang asawa ni Charles. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanilang samahan. Mula sa simula, lumitaw ang mga palatandaan ng kawalan ng emosyonal na koneksyon. Si Prince Charles ay tila mas malapit sa kanyang dating kasintahan na si Camilla Parker Bowles, na magdudulot pala ng malaking tensyon sa kanilang relasyon. Sa kanyang mga panayam, inamin ni Princess Diana na madalas siyang makaramdam ng kalungkutan at kawalan ng suporta. Sinubukan niyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang prinsesa, ngunit nanatiling hindi komportable sa mahigpit na tradisyon ng royal family. Si Diana bilang ina. Ang pagiging ina ang nagbigay kay Diana ng lakas at layunin sa gitna ng kanyang magulong buhay pag-asawa. Ang pagsilang kay Prince William noong June 21, 1982 at ni Prince Harry noong September 15, 1984 ay nagdala ng kasiyahan sa kanyang buhay. Sa kabila ng pagiging bahagi ng royal family, pinilit ni Diana na itaguyod ang normal na buhay
para sa kanyang mga anak. Mula sa paghahatid sa eskwela hanggang sa pagbibigay ng mga simpleng karanasan katulad ng pagkain sa fast food, ginawa ni Diana ang lahat upang maranasan nila ang pagiging ordinaryo. Si Princess Diana ay isang mapagmahal at hands-on na ina, palaging inuuna ang kapakanan ni William at Harry. Ang mga pagsubok sa buhay maharlika. Noong July 29, 1981, isinumpa ni Diana Spencer ang kanyang panata bilang bagong miyembro ng British Royal Family sa pamamagitan ng kanyang kasal kay Prince Charles. Sa mata ng mundo, ito ay isang kwento ng isang karaniwang babae na naging prinsesa. Ngunit sa likod ng mga magagandang seremonya, tiara, at marangyang pamumuhay, may mga kwentong hindi nasabi. Ang kwento ng pagsubok, kalungkutan, at pakikibaka. Sa sandaling sumali si Diana sa royal family, naging malinaw na ang kanyang buhay ay hindi na magiging pribado. Sa bawat kilos, pananamit, at pahayag ay binabantayan ng media at ng publiko. Ang pressure na maging perpektong prinsesa ay bumalot sa kanya, lalo na sa kanyang murang edad na 20. Sa kanyang unang mga taon bilang prinsesa, nahirapan si Diana sa mahigpit na tradisyon ng monarkiya. Hindi lamang siya kailangang sumunod sa mahigpit na royal protocol, kundi kailangan din niyang harapin ang pagiging isang pampublikong figura sa ilalim ng malupit na mata ng media. Ang kalungkutan sa likod ng mga ngiti. Sa kabila ng magandang ngiti sa mga pampublikong kaganapan, si Diana ay lihim na nakikipaglaban sa depresyon at bulimia na isang eating disorder. Ang pagiging bagong miyembro ng royal family ay nagdulot ng matinding kalungkutan at pakiramdam ng kawalan ng suporta. Noong una, sinubukan ni Diana na makibagay sa royal family, ngunit sa paglipas ng panahon, naramdaman niyang tila siya ay isang outsider. Sa isang panayam, sinabi niya na sa kanyang pinakamahirap na sandali, nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa at pakiramdam na hindi siya nauunawaan. Ang mga hamon ng pampublikong buhay. Bilang miyembro ng royal family, si Diana ay nagkaroon ng mahigpit na schedule ng mga pampublikong kaganapan at kawanggawa. Sa kabila ng kanyang sariling emosyonal na laban, siya ay nagniningning bilang isang prinsesa na malapit sa masa. Pinuno ni Diana ang kanyang oras sa pagtulong sa mga nangangailangan, kabilang ang mga pasyente ng HIV at AIDS, mga biktima ng landmines, at mga nangangailangan ng pag-aaruga. Sa kabila ng kanyang sariling kalungkutan, nagbigay siya ng pag-asa sa iba. Ang laban ni Diana sa sistema. Habang lumalalim ang kanyang pagkikibaka, unti-unting natutunan ni Diana na ipahayag ang kanyang sarili. Sa kanyang panayam noong 1995, ipanahayag ng prinsesa ang kanyang mga paghihirap, kabilang ang kawalan ng suporta mula sa royal family at ang kanyang pagkikibaka laban sa depresyon. At sa pamamagitan ng mga panayam na kanyang pinaunlakan, ibinunyag ni Diana ang kanyang mga panik ng kwento na nagdulot naman ng kontrobersiya, ngunit nagbigay liwanag sa kanyang tunay na karanasan. Ang relasyon ni Diana at Prince Charles na puno ng mataas na ekspektasyon ay naging komplikado sa paglipas ng panahon. Habang lumalalim ang tensyon sa kanilang pagsasama, naging malinaw na ang kanilang mga interes at damdamin ay hindi tugma. Ang relasyon ni Charles kay Camilla Parker Bowles ay isa sa pinakamalaking sugat sa kanilang kasal. Habang sinusubukan ni Diana na gampanan ang kanyang tungkulin bilang asawa, patuloy siyang nasasaktan sa emosyonal na pagtataksil na ito. Sa gitna ng mga alingasngas ng infidelity, si Diana ay naghanap ng suporta, subalit madalas niyang nararamdaman na siya ay nag-iisa. Ang tensyon sa kanilang kasal ay naging malinaw sa kanilang mga pampublikong paglabas, kung saan tila malamig
ang kanilang ugnayan. Sa likod ng magandang larawan ng royal couple ay madilim na kwento ng pagtataksil. Hindi na itago ang relasyon ni Prince Charles kay Camilla na nagsimula pa bago pa niya makilala si Princess Diana. Kahit pa alam ni Diana ang relasyon ni Charles kay Camilla, nanatili siyang matatag para sa kanyang mga anak at sa kanyang responsibilidad bilang isang prinsesa. Ginamit niya ang kanyang kalungkutan bilang inspirasyon upang tumulong sa iba, tutukan ang mga gawaing kawang-gawa, at nakahanap siya ng bagong layunin sa buhay sa pamamagitan ng pagtulong sa mga nangangailangan. Noong 1992, opisyal na naghiwalay sina Diana at Charles. Noong 1996, natapos ang kanilang diborsyo na nagbigay daan para sa kanya upang muling buuin ang kanyang buhay. Gayunpaman, nanatili siyang mahal ng publiko, kinilala bilang simbolo ng pagkahabag at tapang. Ang kwento ng kasal ni Diana at Charles ay isang paalala ng komplikasyon sa likod ng mga perpektong larawan. Ngunit sa gitna ng sakit, si Diana ay nagningning bilang isang ina at prinsesang nagdala ng liwanag sa mundo. Sa kabila ng kanyang mga paghihirap, si Diana ay nagpatuloy sa pagtupad sa kanyang advokasya. Ginamit niya ang kanyang plataporma upang magdala ng kamalayan sa mga mahalagang issue mula sa mental health hanggang sa humanitarian efforts. Natagpuan niya ang layunin ng kanyang buhay sa pagtulong sa iba. Sa kabila ng kanyang kalungkutan bilang miyembro ng royal family, nag-iwan si Diana ng pamana na nagbigay inspirasyon sa buong mundo. Siya ang prinsesa na hindi natakot ipakita ang kanyang pagiging tao, ang kanyang kahinaan, at ang kanyang lakas. Ang huling mga araw ni Princess Diana, ang trahedya sa Paris. Noong August 1997, si Diana ay nasa bagong yugto ng kanyang buhay. Matapos ang kanyang diborsyo kay Prince Charles noong 1996, naging mas pribado ang kanyang buhay. Bagamat tinanggal man ang kanyang titulo bilang Her Royal Highness, nanatili pa rin siyang mahal ng masa bilang prinsesa ng bayan. Nagsimula rin siyang maghanap ng bagong layunin sa kanyang buhay. Ipinagpatuloy niya ang mga advokasya at naglaan ng oras para sa kanyang personal na kaligayahan. Sa mga huling linggo ng kanyang buhay, nagkaroon si Diana ng isang romantikong relasyon kay Dodi Fayed, anak ng mayamang Egyptian na si Mohammed Al Fayed. Nagsimula ang kanilang summer vacation sa Mediterranean sakay ng yate ni Fayed. Sa mga larawang kuha ng paparazzi, makikitang masaya si Diana sa piling ni Dodi. Tila natagpuan niya ang kapayapaan sa kanyang masalimuot na buhay. Subalit sa kabila ng masayang larawan, hindi pa rin siya nakatakas sa matinding pagsubaybay ng media. Ang bawat kilos niya ay pinagmamasdan at naging mitya ito ng kanyang stress. Ang araw ng trahedya, August 30 to 31, 1997. Noong August 30, 1997, si Diana at Dodi ay nasa Paris, tumutuloy sa Ritz Hotel na pagmamay-ari ng pamilya Al Fayed. Dito ay ginugol nila ang araw sa pribadong oras at hapunan sa hotel. Sa gabing iyon, balak nilang umalis patungo sa pribadong tirahan ni Dodi. Ngunit dahil sa paparazzi na naghihintay sa labas, sila ay nagpasyang gumamit ng ibang ruta upang iwasan ang mga ito. Bandang hating gabi, sumakay sina Diana at Dodi sa isang black Mercedes-Benz kasama ang kanilang bodyguard na si Trevor at ang driver na si Henry Paul. Naging mabilis ang kanilang biyahe upang maiwasan ang paparazzi. Ngunit, bandang 12:23 ng madaling araw ng August 31, sumalpok ang sasakyan sa ika-13 na poste ng Alma Tunnel sa Paris. Ang trahedya sa Alma Tunnel.
Sa lakas ng banggaan, si Henry Paul at Dodi Fayed ay agad na nasawi, samantalang si Trevor naman na tanging nakasuot ng seatbelt ay nagkaroon ng malubhang pinsala ngunit nakaligtas. Samantala, si Princess Diana naman na nakaupo sa likuran ay dinala sa ospital. Ngunit sa kabila ng pagsisikap ng mga doktor, pumanaw si Diana bandang alas 4 ng madaling araw, sanhi ng matinding internal injuries kabilang ang punit sa kanyang puso. Ang balita ng kanyang pagkamatay ay nagdulot ng matinding kalungkutan at pagkabigla sa buong mundo. Ang aksidente ay agad na nagbunsod ng maraming tanong. Ang investigasyon ay nagpatuloy ng ilang taon na tumutok sa bilis ng sasakyan, kawalan ng seatbelt at ang pagmamaneho ng lasing ni Henry Paul, ang kanilang driver. Gayunpaman, hindi ito naging sapat upang patahimikin ang mga haka-haka. Lumitaw ang iba't ibang teorya, kabilang na ang aligasyong sinadyang plinano ang aksidente upang patayin si Diana at si Dodi. Ang ganitong mga teorya ay tinanggihan ng mga opisyal na ulat, ngunit nag-iwan ito ng marka sa investigasyon. Noong 2008, sa isang inquest ng British Court ay nagkaroon na ng konklusyon sa pagkamatay ng prinsesa, at ayon sa opisyal na ulat, ang aksidente ay dulot ng gross negligence dahil sa pagmamaneho ng lasing ni Henry Paul at ng mga paparazzi na humabol sa kanila. Subalit maraming nagtaka kung bakit tila mabagal ang ambulansya sa pagdadala kay Princess Diana sa ospital. Samantala, naniniwala talaga ang bilyonaryong negosyante na ama ni Dodi na si Mohammed Al Fayed na si Diana at Dodi ay pinaslang ng British intelligence upang protektahan ang imahe ng royal family. Marami din ang nagsabi na posibleng sinadya ang aksidente upang pigilan ang posibleng engagement ni Diana kay Dodi. Ang buhay ni Diana ay puno ng kontradiksyon. Isang prinsesang iniidolo ng lahat, ngunit puno ng sakit sa kalooban. Ang kanyang kamatayan ay nag-iwan ng maraming tanong na hanggang ngayon ay hindi pa rin tuluyang nasasagot. Si Princess Diana ay nananatiling simbolo ng pagmamahal, tapang at pagkakaisa. Ang kwento ni Princess Diana ay isa pa ring paalala na kahit ang pinakamaliwanag na mga bituin ay mayroon ding mga aninong hindi natin nakikita. Ang liwanag ni Diana ay patuloy na nagbibigay inspirasyon, isang prinsesang nagbigay ng pagmamahal sa mundo sa kabila ng kanyang mga sariling laban. Ang pagkamatay ni Princess Diana ay nagdulot ng isang hindi maipaliwanag na kawalan sa mundo. Sa kanyang mga huling araw, si Diana ay isang babaeng naghanap ng kalayaan mula sa mga tanikala ng kanyang nakaraan. Ngunit ang kanyang maagang pagpanaw ay nag-iwan ng isang hindi matatapos na kwento na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyon sa buong mundo. Si Diana, ang prinsesa ng bayan, ay hindi lamang iniwan ang kanyang marka sa kasaysayan. Iniwan niya ang isang pamana ng kabutihan at tapang na magpakailanman nakaukit sa puso ng sangkatauhan. Noong August 31, 1997, ang mundo ay nagluksa nang mamatay si Princess Diana sa isang trahedya sa Paris. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng malawakang dalamhati hindi lamang sa Britanya kundi sa buong mundo.